Paano kung matapos mong talunin ang lahat ng hari ng kalsada sa inyong bundok, isang mas malaking hamon ang biglang kumatok sa iyong pintuan? Itong ating bida na si Takumi, matapos mapatunayan ang kanyang lakas laban sa mga profesional na racer ng Emperor at malampasan ang sakit ng pagkatalo ng kanyang makina, ay nasa harap na ngayon ng isang mabigat na desisyon. Pero hanggang saan nga ba aabot ang bilis ni Takumi bago siya maging isang ganap na alamat? 2 linggo na ang nakalipas simula noong laban kay Wataru at tuloy pa rin si Takumi sa kanyang morning delivery sa Akina. Sa eskwelahan naman ay kinumusta ni Atsuki ang lagay ng 8-6 matapos ang bakbakan nila noong nakaraan. Sinabi ni Takumi na maayos naman ang sasakyan at mas lalo pa niyang nirespeto ang kanyang kotse dahil sa nangyari. Gusto sanang sumama ni Atsuki sa susunod na downhill run ni Takumi pero binalaan siya nito na siguradong matatakot lang siya sa bilis. Habang nangyayari ito ay nakatingin lang si Netsuki mula sa malayo at malungkot siya dahil hindi pa rin sila nag-uusap ni Takumi. Pagdating sa gas station ay tinanong ni Takumi si Aitani kung paano ba ito natuto pagdating sa mga technical na aspeto ng mga sasakyan. Nagtataka si Aitani dahil gusto na biglang madagdagan ang kaalaman ni Takumi sa makina para mas lalo pa niyang mapahusay ang kanyang pagdadrive. Bigla namang dumating si Ryesuke Takahashi gamit ang kanyang puting FC at sinabing gusto niyang makausap ng masinsinan ng ating bida. Binigay ni Ryesuke ang kanyang cellphone number at sinabihan si Takumi na tawagan siya agad kapag natapos na ang shift nito sa trabaho. Naguluhan sina Aitani at Atsuki sa pakay ni Ryesuke at inisip na baka gusto lang nito ng isang rematch laban sa 8-6. Noong gabing iyon sa Skylark ay pinag-uusapan ng mga speedstars kung ano nga ba ang pinaplano ng dalawang magaling na racer sa Lake Akina. Sinabi ni Ryesuke kay Takumi na 1 taon na lang ang itatagal niya sa Gunma bago siya lumipat para sa kanyang bagong trabaho. Dahil dito ay bumubuo siya ng isang bagong racing team at inanyayahan niya si Takumi na sumali sa kanila na ikinagulat naman niya. Si Takumi raw ang magiging alas ng team at sagot na ni Ryesuke ang lahat ng gastos pati na rin ang personal na pagtuturo sa kanya. Hindi muna pinilit ni Ryesuke na sumagot si Takumi at hinayaan muna siyang mag-isip ng mabuti tungkol sa malaking oportunidad na ito. Sa kabilang banda ay inisip ni Atsuki na mas pipiliin ni Takumi na harapin si Kyoichi Sudo dahil ito lang ang tanging driver na nakatalo sa kanya. Pag-uwi ni Takumi ay tinawagan niya si Ryesuke para itanong kung paano niya makokontak ang leader ng Emperor para sa isang rematch. Matapos ang mahabang pag-iisip sa harap ng kanyang 8-6 ay nagdesisyon na si Takumi na sumabak muli sa karera at bumiyahe na papuntang Irohazaka. Nang hanapin siya ni Atsuki sa kanilang bahay ay sinabi ni Bunten na nasa out of town ang kanyang anak dala ang pamosong sasakyan. Pagdating sa Tochigi ay kinuha ni Takumi ang kanyang mapa at sinubukang kabisaduhin ang matarik na downhill road ng Irohazaka. Nagulat si Kyoichi nang malamang dumating si Takumi sa kanilang teritoryo para hamanin siya gamit ang parehong modelo ng 8-6. Ipinaliwanag ni Takumi na nirespeto niya ang kanyang kotse at sinabing hindi na ito ang mahinang makina na tinalo ni Kyoichi noon sa Akagi. Pumayag si Kyoichi sa laban dahil hindi naman daw formal ang huli nilang pagkikita at gusto niyang ipakita kung gaano kahirap ang Irohazaka. Samantala sa Akagi ay sinabi ni Ryesuke na kailangang matalo muna ni Takumi si Kyoichi para makuha nito ang kumpiyansang sumali sa Project D. Nagsimula na ang bakbakan at pinuna ni Kyoichi ang dagdag na lakas ng 8-6 pero hindi pa rin siya basta-basta natitinag sa bilis nito. Ayon kay Ryesuke ay simple lang ang Irohazaka dahil puro hairpin turns ito pero ito ang pinakapaboritong terrain ni Kyoichi dahil sa kanyang husay. Bagamat dehado si Takumi sa track na ito naniniwala si Ryesuke na ang bagong makina ng 8-6 ang magsisilbing alas para manalo sa laban. Patuloy ang matinding tapatan ng dalawang sasakyan sa pababang bahagi ng bundok kung saan hindi makapaniwala si Kyoichi sa bilis na ipinapakita ni Takumi. Habang nasa Akagi naman ay ipinaliwanag ni Ryesuke kay Keisuke ang tungkol sa bagong makina ng 8-6 na kinuha mula sa isang Group A racing engine. Ayon kay Ryesuke, ang makinang ito ay may mataas na RPM at horsepower na sadyang binuo para sa karera kaya naman malaki ang tsansa ni Takumi na manalo. Sa gitna ng laban ay napansin din ni Kyoichi ang kakaibang lakas ng makina ng kalaban pero kumpiyansa pa rin siya dahil nasa sarili siyang home course sa Irohazaka. Sinabi naman ni Ryesuke na hindi lang horsepower ang magpapanalo kay Takumi kundi ang mas mababang center of gravity ng kanyang kotse na nagbibigay ng mas matinding kapit sa bawat kurbada. Nagulat si Kyoichi nang mapagtantong totoo ang sinabi ni Takumi na iba na ang kanyang 8-6 ngayon kaya mas lalo niyang pinagbuti ang kanyang pagmamaneho. Sa kabilang banda ay nanatiling kalmado si Takumi sa ilalim ng pressure at perpektong kinukuha ang bawat hairpin turn para hindi mabigyan ng pagkakataon si Kyoichi na maka-overtake. Nang malapit na sila sa dulo ng karera ay sinubukan ni Kyoichi na pumwesto sa labas para makuha ang loob sa pangatlong tulay pero biglang bumilis si Takumi at idinikit ang kanyang kotse sa railing.
Dahil sa takot na bumangga sa pader ay napilitang magpreno si Kyoichi kaya tuluyang nakuha ni Takumi ang unahan hanggang sa manalo sa laban. Pagdating sa ibaba ay inamin ni Kyoichi ang kanyang respeto sa husay ni Takumi at sinabing malayo pa ang mararating ng bata sa mundo ng racing. Kahit pagod na pagod sa biyahe ay bumalik agad si Takumi sa kanilang tindahan para simulan ang kanyang mga deliveries habang iniisip na marami pa siyang dapat matutunan sa kalsada. Sa tuktok ng Mount Akina, binati ni Keisuke si Takumi sa pagkapanalo nito sa Irohazaka at muling nag-alok na sumali ito sa itatayo nilang Project D pagdating ng tagsibol. Sinabi ni Keisuke na gagawin niya ang lahat para matupad ang pangarap ni Ryeosok kaya kailangan niya ang tulong ni Takumi bago siya tuluyang mag-pro. Habang sa kabilang banda, isang misteryosong Toyota MR2 ang dumating sa gasolinahan at ipinakilala ng driver ang sarili bilang si Kai Kogishiwa na anak pala ng dating karibal ni Bunta. Nakarating kay Takumi ang balitang hinahanap siya ni Kai para sa isang hamon dahil ang target na nito ngayon ay talunin ang driver na nakatalo kay Kyoichi. Ipinaliwanag naman ni Bunte kay Takumi na delikado ang makakalaban nito dahil si Kai ay bata pa lang ay sinanay na sa kalsada kaya posibleng matalo ang 8-6 sa pagkakataong ito. Bago ang karera ay binigyan ni Ken Kogishiwa ng sikretong stratehiya ang kanyang anak na si Kai para masigurado ang pagkapanalo laban sa anak ni Bunta. Pagdating sa Irohazaka, agad na uminit ang bakbakan sa pagitan ng 8-6 at MR2 kung saan gulat ang lahat sa ipinakitang lakas ng bagong makina ni Takumi simula pa lang sa arangkada. Dito na magsisimula ang isang matinding tapatan na magdedetermina kung sino nga ba ang tunay na hari ng kalsada sa pagitan ng dalawang pamilyang matagal ng magkaribal. Kampante si Kai sa sarili dahil tingin niya ay hindi na kailangan ang payo ng kanyang tatay para lang talunin ang 8-6 sa gitna ng daan. Samantala sa finish line ay nagulat si Seiji nang mabalitang naunahan na ni Takumi si Kai habang seryoso namang nagmamasid ang pinuno nilang si Kyoichi. Ipinaliwanag ni Kyoichi na naging kampante rin siya dati kaya naman binalaan niya si Seiji na matatalo rin siya kapag hindi ibinigay ni Kai ang lahat. Delikado ang mga tuyong dahon sa kalsada para sa mga rear-wheel drive na sasakyan kaya kailangan ni Takumi at Kai na mag-ingat para hindi sila tuluyang mad-ulash. Kahit mabigat ang likuran ng MR2 ni Kai ay nagagawa pa rin niyang iwasan ang understeer sa pamamagitan ng swabe at tamang paglipat ng bigat ng kotse. Napapaisip naman si Aikitani kung may pag-asa pa ba si Takumi dahil tila walang naitulong ang mga huling payo ni Bunte sa takbo ng laban nila. Habang naiinis si Kai sa mga dahon ay napansin niyang ang bilis pa rin ni Takumi kaya naman nagpasya siyang huwag nang sundin ang plano ng tatay niya. Sa isang matinding likuran ay biglang lumundag ang kotse ni Kai para kunin ang inside lane na siyang nagpagulat ng sobra kay Takumi sa gitna ng karera. Sinubukan itong gayahin ni Takumi sa susunod na kanto habang sa isang kainan naman ay nag-uusap sina Bunte at Yuchi tungkol sa tsansa ng kanyang anak. Ayon kay Bunte ay malalaman lang ang resulta sa may tulay kaya naman umaasa siyang naintindihan ni Takumi ang talinghaga tungkol sa gilid ng kalsada. Nakuha man ni Kai ang lead ay nag-aalala si Kyoichi dahil baka masyadong maaga ang ginawa niyang pag-overtake na magbibigay pa ng oras kay Takumi. Hirap na hirap si Takumi na humabol sa bilis ng MR2 hanggang sa bigla niyang naalala ang lahat ng sinabi ng kanyang ama tungkol sa diskarte nila. Sa huling sandali ay nakita ni Takumi ang gilid ng kalsada at dito na niya tuluyang naintindihan kung paano niya mababawi ang panalo laban sa kalaban niyang si Kai. Sinimulan na ni Takumi ang kanyang huling diskarte sa pamamagitan ng paghook ng kanyang mga gulong sa gilid ng kalsada para hindi mabawasan ang kanyang bilis sa kurbada. Dahil dito ay nagawa niyang makatabi kay Kai pagtawid ng unang tulay kung saan hindi na nagawang hamarang ng kalaban sa tindi ng bilis ng 8-6. Naalala ni Takumi ang payo ni Bunte na magiging masikip ang labanan sa pangalawang tulay kaya naman itinaya na niya ang lahat pagdating sa pangatlo. Gulat na gulat ang mga miyembro ng Emperor nang makitang magkatabi ang dalawang sasakyan sa ere pagkatapos dumaan sa rampa. Ngunit dito na nagkaalaman dahil ang panig ng kalsada ni Kai ay puno ng mad-ulash na dahon kaya tuluyang nag-spin out ang kanyang MR2. Mapalad namang naiwasan ni Takumi ang banggaan at nakuha ang panalo kung saan inamin ni Kyoichi na hindi lang swerte ang nagpanalo sa bata kundi ang tunay na galing nito. Pagkatapos ng karera ay nagpasalamat si Kai kay Takumi dahil sa mabilis na pag-iwas nito na nagligtas sa kanya mula sa malalang aksidente. Inamin ni Kai na masakit matalo sa sariling teritoryo pero umaasa siyang magkakaroon sila ng rematch balang araw para mabawi ang kanyang titulo. Kinabukasan ay nagpasalamat din si Takumi kay Bunte sa payo nito bagamat medyo nalito raw siya sa talinghaga ng matanda. Habang naglalakad ay hinarap siya ni Natsuki para humingi ng tawad at ipaliwanag na tinapos na niya ang ugnayan sa lalaking naka-Mercedes-Benz para mag-focus kay Takumi. Hindi agad naniwala si Takumi at naging malamig ang pakikitungo niya dahil sa sakit na nararamdaman pero hindi sumuko si Natsuki sa panunuyo sa kanya. Tinanong ni Natsuki si Takumi kung may plano ba ito sa darating na Christmas Eve pero sinagot lang siya ng bata na hindi sila nagdiriwang nito sa bahay nila.
Biglang dumating si Kenji sa gas station para yayain ang tropa sa darating na Christmas Eve dahil wala siyang date pero tumanggi si Takumi dahil wala siyang pera. Sa kabilang banda pinuntahan ni Netsuki ang Fujiwara Tofu Store at doon ay sinalubong siya ni Bunte na nag-alok pa sa kanya ng tsaa habang naghihintay kay Takumi. Naglabas si Netsuki ng maliit na Christmas tree at nakiusap kay Bunte na kung pwedeng doon muna siya magstay dahil akala niya ay galit sa kanya si Takumi. Naalala ni Bunte na ito ang babaeng laging tumatawag noong summer kaya uminom na lang sila ng champagne habang naghihintay sa pag-uwi ng kanyang anak. Pagdating ni Takumi ay nagulat siya sa party poppers ni Netsuki at Bunte dahil balak pala nilang bigyan siya ng masayang Pasko sa unang pagkakataon. Naglabas ng cake si Netsuki at pinatay ang ilaw para sa kandila pero naalala lang ng mag-amang Fujiwara ang panahon na wala silang pambayad ng kuryente. Kaya naman bago maghating gabi ay inihatid na ni Takumi si Netsuki pauwi gamit ang 86 habang pinag-uusapan ang kanilang plano pagkatapos ng graduation sa kolehiyo. Lilipad na patungong Tokyo si Netsuki para mag-aral habang si Takumi naman ay mananatili sa Gunma para magtrabaho bilang isang surier sa lungsod. Habang nasa part-time job si Netsuki, ay may biglang pumasok na asungot at iyon pala ang kanyang ex-boyfriend na si Miki. Sa mga hindi na nakakaalala sa kanya, ito yung lalaking sinuntok ni Takumi noon dahil sa pambabastos sa dalaga. Puwersahang isinakay ni Miki si Netsuki sa kanyang sasakyan at dinala ito sa madilim na bahagi ng bundok para pagsamantalahan. Dahil dito ay mabilis na tinawagan ni Netsuki si Takumi sa speed dial habang pilit na nanlalaban at tumatakbo patungo sa nagyayelong lawa. Sakto namang papasok na si Takumi sa bahay nang marinig ang phone at agad siyang humarurot papuntang Lake Akina matapos marinig ang iyak ni Netsuki. Laking gulat ni Miki nang wala pang 10 minuto ay sumulpat na ang mga ilaw ng 86 sa kanyang likuran. Kampante si Miki dahil 4-wheel drive ang gamit niya sa mad-ulash na kalsada pero nagkamali siya dahil kahit sa gitna ng nyebe ay bumper-to-bumper ang ginawang paghabol sa kanya ni Takumi. Dahil sa taranta at bilis ni Takumi, nawala ng kontrol si Miki at sumalpok sa guardrail ang kanyang sasakyan. Ligtas na nakalabas si Netsuki at doon na niya tuluyang ipinagtapat ang lahat mula sa kanyang madilim na nakaraan sa Mercedes-Benz hanggang sa pangarap niyang magbagong buhay. Sa huling sandali bago sila magkahiwalay para sa graduation, hindi na rin nakatiis si Takumi at inamin ang kanyang tunay na nararamdaman na gusto niya rin ang dalaga, na nag-iwan ng matinding gulat at saya sa puso ni Netsuki bago sila tuluyang humarap sa bagong yugto ng kanilang buhay. At dyan nagtatapos ang ating recap para sa kabanatang ito. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Takumi at Netsuki, huwag nyo namang kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe para sa susunod nating mga anime recaps. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!